Hello guys, so today's video ay papunta nga kami ng munisipyo dyan, ng San Pedro, para magpagawa ng bagong senior ID kasi kailangan ni Papa ng bagong senior ID para sa kanyang pension nakukunin niya sa susunod na araw. So ayun na nga, at kami on the way na nga dyan. Hindi ko na kinuhanan na dyan yung magpapaka ng picture ni Papa kasi nga nakalimutan ko. So, yan na nga, ang tsura ng ating munisipyo. Yan, ng San Pedro. Napakalawak ng guys. Tsaka yung parking room. Pero mukhang ko lang yung parking room. Kasi ang dami pumunta dito sa munisipyo. And yung oras na yan ay sobrang init talaga. At ang sobrang tindi ng sikat ng araw. Kasi past 12 na kami nang pumunta dyan. At kung mapapansin mo, talaga tirik na tirik yung araw. Sobrang init. And then, nga pala, kahit senior na yun si Papa, kaya pa naman yung mag-drive. Dapat ako yung magdadrive kaso wala akong lisensya. And hindi niya ako pinapayagan mag-drive. Tsaka hindi rin ako sanay sa automatic. So, mas gusto ko pa manual kaysa automatic. Tsaka mapapansin mo, may ginagawang bagong kalsada dyan. Hindi ko alam kung ano yan. Bye! Kung anong, ano yan, para saan yan. Pero tingin ko, dugtungan yan ng daanan papunta munisipyo. Tsaka napakalawak pa ng bakanting loting yan. So, hindi natin alam kung ano yung renovate siya. At anong pinapagawa dyan. So, yan nga. Hindi ko na rin nakuhanan yung pagbaba namin papuntang senior office. Kasi, sabi nung staff nun ay after the election na lang daw pwede makakuha ng bagong senior. Kaya, yung old na picture senior ID niya ay pwede pa naman na magkamitin since wala naman pong expiry or expiration date. So akala ko niyan, so lumabas na kami dyan. So mupo muna si Papa at chinek na kanyang senior ID. So tingnan ko rin yung senior ID niya. So pwede pa naman kasi wala nga siyang expiry. Double check ko rin. And then ang gusto niya mangyari ay ipa-xerox nga po yung kanyang senior ID. Kasi nga nakuha nga siya ng pension susunod na araw. So kailangan nga na ma-prepare niya yung dadalhin niya para doon sa kanyang pension. So hinanap-hanap na pa dyan yung item niya sa nakalagay. Ayan na nga. So double check ko lang yan. And sa mga gusto pala pumunta dito sa munisipyo ng San Pedro, pwede naman siyang maging walking distance kung malapit lang naman din kayo. Pwede rin naman kayong dala sa sakyan ninyo kung malayo kayong lugar. Tulad namin, malayo kami. Pero usually kapag pupunta ako dyan, bababa na ako ng highway. Nadaan ako dyan sa may PDO, sa may Tagiliran, o sa may likod. Tapos dire-diretso na yan. Kasi kung magta-tricycle ako, napakamahal ng tricycle, guys. So yung pambayad mo sa tricycle, pang merienda, lang. So, yun na nga, nagpa-xerox ako dyan ng 2 peraso. So, makikita niyo yung price dyan. Sa baba lang yan ng munisipyo. So, pwede kayo magpa-xerox kung may mga documents kayo. Kailangan. Ayun. So, mura naman, 2 pesos kada xerox. Tapos, press naman pag-loan. So, medyo natagalan kasi may bumibili kay ate. O, pala may matintindahan din dyan. Kasi yung mga empleyado dyan ay pwede naman silang pumakit dyan. So, natapos na nga. Bilis nga ng xerox dyan. Since walang naman kasi ako nakapila dyan kasi ako lang. So, yan na nga. Sinukmi na ako ni ate. Kaya pabalik na ako dyan. Kasi iniwan ko si Papa doon sa taas. Pagkakit ka naman, bigla naman siya. Niya ako sinundo. Naligaw lang. Hindi ako naliligaw dito. Tagal ko na din talaga dito sa San Pedro. So, ayun na nga. Palabas na kami. Yung munisipyo. Tapos habang kasi papasok kami, may nakita kasi ako doon sa may pintuan or sa hallway. Ayan, sa hallway ng bigas tsaka lettuce. So, medyo na-curious ako. Magkano yung bigas. So, habang nalalakad si Papa dyan, palabas na. Sabi ko sa Papa kung
tingnan namin yung bigas nun kasi parang mura lang. Sabi ko check natin kung magkano yung bigas. So pag mura, may babalik kami. Parang mura yung bigas nila. Ano kami bili? Tsaka kung maganda yung bigas. Kasi minimum of 25 kilos lang yung pwedeng bilhin sa kanila. Hindi pwede yung 1 kilo para so yun nga. So wala naman dito si ate. Si kuya lang nabutan namin. Si kuya hindi niya alam kung magkano yung price ng bigas. Yung nakalagay doon, yan, isisinandong 42 pesos. Pero yung long grain, yan, yung premium, ano siya, bali 50 pesos kada kilo. So, nasa 1.2 yung kanyang 1.2 plus yung kanyang price. So, habang inaantay namin din si ate, nakautingin sa akin talaga yung lettuce dyan. So, habang inaantay namin si ate, ayan, yung ilalim niyan tubig lang guys. Tapos makikita mo fresh na fresh. Tapos yung ginamit dyan is styro cup. Ayan, so fresh na fresh siya. Sabi ko nga kay Papa, sinasuggest ko na sa ganun kami magtanim ng lettuce. Ganun ka sa garden. May small garden ka. Tapos gusto mo tanim ng lettuce ng mga ganyan. O yun lang yung kagawin. Magkano ka lang nag-start. Oh, guys. Sabi ko, pwede pilang ganun. So, kasi matagal na ako nakakita ng yung mga nagpa-vlog din kasi ganun yung ginawa. So, I don't know kung ano mamamaraan yun. Pero, maganda siya. Kasi hindi siya nasa lupa. So, kumbaga, na may-maintain yung kanyang freshness kasi tubig na ilalim. So, yun, dumating nga si ate, in-explain niya kung ano yun na yung mga bigas na yun at kung magkano. And then, sabi ko, balik na lang kami. And na yun na nga, bumalik na kami dito sa parking lot. Sa gilid lang kami nag-park, guys. Ano munisipyo. Sobrang init talaga. Tirik na tirik yung araw o si. Ay, si forma ng tatay ko na. Wala ka na sa tatay kong siyo. So, yun na nga. So, pauwi na kami. Mabalik na kami niyan sa bahay. So, malayo-layo rin ang biyahe namin. Sa munisipyo. Punta sa amin. Pero, may sinasabi kasi niya si Papa. Hindi ko naintindihan. Kaya, nantay ko na lang siyang ilabas yung motor. So, yun na nga. Palabas na nga kami ngayon. Mga oras na nakakahingal din pala mag voice over, no? Ganito pala yung pakiramdam. Yung tipong hihingalin ka sa pagsasalita mo pag voice over mo dito sa video mo. Ay, awesome. So, yan na nga. Medyo mahaba-habang lakbay ito. Pero, pag ako pa kasi pupunta po dito, minsan nilalakan ko lang talaga. Kasi hindi naman kasi ako marunong mag-drive. Charot. Diba? So, ayan na nga. Palabas na kami po dyan at kami po ay papunta na pong highway ng oras na yan. May pinuntahan pa nga yung tatay ko sa QG Mart. Ayan. Sa may bandang simbahan lang po yan. Tagiliran lang po yan ng munisipyo. Dating munisipyo, pero plaza. Kasi harapan ng dating munisipyo ay plaza. So, tagiliran ng plaza. Huwag na kayong basta kung gusto niyo pumunta rito, hindi, ayan, palatandaan lang dyan yung simbahan ng San Pedro. Hindi po sa landayan, ha? Sa highway po yan. So, yan na nga po. Ito po yung mini divisoria dito sa San Pedro. Mura lang yung mga gamit dito, guys. And maraming accessories dito. Like school supplies, bags. May hardware din sila dito. May mga small ops din. So, yan. Pag may mga project yung mga anakas ko, dito kami binibili. Kapag may time. Pero pag walang time, hindi
doon tayo sa malapit sa working place natin. So ano ko dyan, naghanap-hanap ako ng face mask. Sabi ko, pares nung binibili ko. So nagtanong ako magkano. Sabi ko, para mas mura pa doon sa binibilan ko. So yun, binaba ko na lang si face mask. Bibili na lang ako doon sa binibilan ko. And then sinundan ko na nga si Papa. Hindi ko alam kung saan kasi siya talaga pupunta. Naligaw pa ang lola nyo. So balik tayo. At yun, nakita ko na ngayon si Papa at nagtitingin ng pang-kiss-kiss. Sandpaper. So nasa hardware siya. Yung mga things dyan, mura-mura lang din guys. Sandpaper nila 19 pesos and 75 centavos. So mura-mura na rin yan guys. Compare mo sa mga ibang hardware. So gusto mong mura, yan, pasyal ka lang sa QG Mart. Ayan, yung mga rice cooker and electric pan nila. Hindi ko na pinicturean yung mga perfume. Meron silang perfume section dyan, makeup section, and then meron din sila yung mga pang curly straightening. Ayan. Tapos meron yung taas guys. Hindi na namin pinagpan. Ayan, nagbayad na si Papa. Pauwi na kami sa wakas. Kasi hindi ko na kaya yung init. Kasi sobrang init talaga. Pero sa umaga, napakalamig. Pero sa gabi, sa pag ganito mga oras, ay talaga namang napakainit. Ingat-ingat kayo sa mga biyahe kasi minsan yung mga aksidente, so ingat pa lang din. At ayan, nag-drop by pa kami sa isang tindahan ng sinanglaw at balbacoa at papaitan. Hindi ko alam yung anong klaseng ingredient yung sinanglaw tsaka yung balbacoa. Papaitan is ano naman sa akin, familiar, pero yung sinanglaw tsaka balbacoa is not. Sabi ni Papa, Ilocano food daw yan. So, si Papa kasi Ilocano. So, ngayon ko lang narinig talaga yung sinanglaw. At hindi ko po alam yung ingredients. Sa mga nakakaalam po neto ng sinanglaw at balbacoa. So, ipa-comment naman po dyan kung ano po yung ingredient niya at anong lasa talaga niyan. Di pa ako nakakain ng ganyan. Pero si Papa bumili ng sinanglaw. Sinanglaw yan. So, yung balbacoa, hindi siya bumili. Kasi gusto niya lang daw pumatik na is yung sinanglaw. Kasi Ilocano food. Pinagmamalat pa nga dyan ni ate na hindi si Papa lugi. Dahil talaga naman masarap yun. I don't know kung ano yung lasa ng sinanglaw. Balbacoa, anong ingredient? Kasi mga Ilocano lang naman nakakaalam. So, nakakatuwa. Iba yung sinagot sa amin natin. So, yun. Sa medyo, hindi ko naman yung shadow naintindihan. So, hindi ko lang pa sa para daw siya rin papaitan. Pero, at least, sinanglaw and unfamiliar po. Ngayon, so yun, nakala niyo pa ba 50 pesos ay kanina pinagsabi ko naman 80 pesos. Nagparamdam lang talaga si ate na 80 pesos yung paninda. So yun na nga, bumalik na kami sa motor at uuwi na kami. So nagpagasolina na rin kami niyan bago kami rin umuwi niyan guys. Kasi baka wala ng gasolina si Papa at may hatid sundo pa siya ng estudyante namin dito sa bahay. So yun lang guys, tatanungin ko na lang si Papa kung anong lasa ng sinanglaw. Ay hindi ko talaga alam. Gusto niya tinanong niya pa ako kung gusto ko. Hindi ako pamilyar. Hindi na lang. Arte yan, Tem, arte. Hindi ako naging unfamiliar lang yung food. So yun, so ayan, pauwi na kami niyan. So bye bye guys.
don't forget to follow me, and also comment nyo lang kung ano yung ingredient ng sinanglaw at ang lasa ng sinanglaw at siya ng balbacoa. Kasi yan, familiar siya sa akin. So, sa mga Ilocano dyan, share out sa inyo. And don't forget also to share our videos, guys. Thank you so much, and God bless. Ingat, and have a nice day.